Hahaha, basura, may gana ka pang umiwas ah. Senior Wang, hindi ko po ninakaw ang Spirit Stone na yan. Akin po talaga yan. Karapat-dapat ka ba? Isang basura na hindi man lang makasipsip ng kahit kaunting enerhiya. Para saan pa ang Spirit Stone sa isang katulad mo? Sa tingin ko, gusto niyang nakawin ng Spirit Stone para ipagpalit sa pera sa black market. Para may pambili ng gamot para sa naghihingalo niyang kapatid. Hay nako. Kahit ikaw, hindi rin naniniwala sa akin, pero ang katotohanan ay nasa harap na natin. May testigo at ebidensya na laban sa'yo. Simula sa araw na ito, kanselado na ang kasunduan nating magpakasal. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. HMPH, isang walang silbi na naghahanap ng gamot para sa sakitin niyang kapatid. Ni hindi mo man lang kayang protektahan ang sarili mong pamilya. Itapon niyo siya sa bangin ng mga libingan. Hindi nag-aalaga ng mga walang silbi ang sekta. Wang Hao, papatayin kita. Oh. Ninakaw ang pera para sa kapatid ko. Ngayon, lumpo na rin ako at walang silbi. Kung totoo mang may mga makapangyarihang espiritu o Diyos, handa kong isakripisyo ang lahat. Mabuhay lamang ang kapatid ko. Natukoy ang alay. Ang ritual ng kasunduan at pag-aalay ay matagumpay na naitatag. Gantimpala para sa host, ipinagkakaloob sa iyo ang isang bugso ng Origin Sword G at sapat na kaalaman sa sining ng espada. Na-activate na ang system ng pag-aalay ng lahat ng bagay. Wang Hao, Liu Fei yan. Ibabalik ko ng 100 beses ang kahihiyang ibinigay ninyo sa akin. Matagal nang nahulog ang basurang yon. Paniguradong pira-piraso na ang katawan niyan ngayon. Bumaba ka at tingnan mo. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas. Kamalasa naman. Sobrang baho naman dito, buwisit. Teka, nasaan ang tao? Ay, ikaw. Hindi ka namatay. Kung hindi ako namatay, ano naman ngayon? Mas mabuti ngayon para hindi nakita kailangang hanapin, basura. Ngayong araw, ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Mamatay ka na. Hindi maaari, paano nangyari to? Iyan lang ba ang kaya mo? Kuya Wang. AGH. AGH. Sino ka ba talaga? Sabi mo kanina, ang mga hampas lupa sa ibabang lungsod ay dapat lang manatili sa imburnal, di ba? Kapatid na Chen, nagbibiro lang ako kanina. Ang utang mo para sa buhay ng kapatid ko, biro lang din ba? Ang pagtapon mo sa akin sa bangin, biro lang din ba? Ibabalik ko na ang utang ko, may 3 mababang klase ng mahiwagang bato pa ako rito. Ibibigay ko na ang lahat, parang awa mo na, patawarin mo ako. Huli na ang lahat. Chen Ping, may lakas ka talaga ng loob na patayin ako. Hindi ka talaga palalampasin ng kuya kong si Wang Teng. Siya ang personal na alagad ni Elder Li. Nasa ika-7 antas na siya ng pagsasanay ng kapangyarihan. Kung pakakawalan mo ako ngayon, tama ka. Dapat ngang bunutin ang damo kasama ang ugat nito. Ikaw. Pipinatay mo si Wang Hao. Paano ka napunta rito? Medyo nag-alala kasi ako. Kaya bumaba ako para tingnan ka. Nag-alala. Noong tinatapakan ako ni Wang Hao sa paanan niya, hindi ka naman nag-alala. Noong ipahiya mo ako at kanselahin ang kasunduan nating magpakasal sa harap ng lahat bago ka tumalikod at umalis, lalong hindi ka nag-alala. Nag-aalala ka lang na baka kapag pinatay ako ni Wang Hao, ay magdala ito ng gulo sa'yo. Tama ba? Hindi ganyan. Wala talagang namamagitan sa amin ni Wang Hao. Mayroon man o wala, ano namang pakialam ko. Mula noong araw na kinansela mo ang kasunduan nating magpakasal, wala na tayong anumang ugnayan. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ibinabalik ko na ito sa'yo. Chen Ping, pinatay mo si Wang Hao. Hindi ka talaga palalampasin ni Wang Teng. Ang tanging paraan mo na lang ngayon ay sumuko sa hukuman ng sekta. Sumuko sa hukuman ng sekta. Para sabihin sa kanila, na ako, na isang hamak na mortal na tagapaglingkod lang, ay nakapatay ng isang tagapamahala sa labas na sekta na nasa ika-3 antas ng pagsasanay. Sa tingin mo ba, paniniwalaan nila ako o ang isang patay? Kung ganoon, anong gagawin natin? Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko.
Ang dapat mong gawin ngayon ay umalis na rito agad. Magpanggap kang wala kang nakita at lumayas ka rito. Alang-alang sa pinagsamahan natin noon. Ayaw ko nang dagdagan pa ang mga bangkay dito. Naitatag na ang ritual ng pag-aalay. Ipinagkakaloob sa tagapagdala ang isang hibla ng enerhiya ng balahibong mata at nalutas na ang lihim ng gamot. Puntos ng pag-aalay, 1. Maaaring gamitin upang palakasin ang mga natutunang kakayahan. Itaas ang pundasyon ng espiritual na pag-unawa sa iyong landas. Ang pundasyon ng espiritual na pag-unawa ay itinaas na sa ganap na pag-unawa sa batas. Ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring ialay. Paano naman ang mga Diyos? Ialay. Babala, ang pag-aalay ng mga nilalang na may talino at malay, ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang pangyayari. Sige, ituloy mo. Espesyal na katayuan, demonyo sa loob ng puso. Ang mga negatibong emosyon ng tagapagdala ay magiging pagkain nito. Habang lumalakas ang binhi ng demonyo, mas magiging matalas ang pakiramdam nito sa mga nilalang na may matinding emosyon. Babala, ang paglaki ng binhi ng demonyo ay maaaring lumason sa iyong teka, tamang-tama pala ito. Chenping, basura ka. Lumabas ka riyan at harapin mo ang kamatayan mo. Mabuting ama. Natawa si Chenping. Sige, magtago ka, tingnan natin kung saan ka papupunta. Kuya, ang sakit-sakit. Napakasakit ng pagkamatay ko. Kuya, nasa likod mo lang siya. Tumatawa siya. Pinagtatawanan ka niya. Hehe. Mali ang tinamaan mo. Nandito siya. Tumahimik ka. Manahimik ka nga. Bago pa siya mahimasmasan, gawa natin siya ng mas malaking gulo. Wang Teng. Napakasarap ng lasa ng kapatid mo. HMM. Nakadetect ng malakas at walang nagmamay-aring enerhiya na tumatama sa target ng pag-aalay. Ang nasirang banal na plaka ng higanteng espiritu. Naitatag na ang ritual ng pag-aalay. Ano ito? Anong ginawa mo? Huwag kang magmadali, Guru Wang. Kapatid, nakikihiram lang ako ng lakas mo para sa isang maliit na bagay. Hindi ba't gusto mo akong patayin? Sige pa, huwag kang hihinto. Ina. Gusto mo na bang mamatay? Ginagamit mo pala ang mga atake ko para buhayin ang forma sayon dito. Napakatuso mong bata ka. Mula pa noong una, pinagplanuhan mo na ako. Mula ngayon, hindi na ako aatake ng kahit ano. Titingnan ko kung ano pa ang kaya mong gawin. Senior Wang, sigurado ka bang ayaw mo nang dagdagan pa ang mga atake mo? Dahil ayaw mo nang umatake. Kung ganoon, huwag mo akong sisisihin, subukan mo lang. Gamit ang aking dugo bilang gabay, at ang aking hiling bilang tagapagpatuloy. Gamit ang mga spirit stone bilang kasunduan, isinusumpa ko hanggang kamatayan. Babala, mataas ang panganib ng pagsasakripisyo. Alay, core ng dambuhalang forma sayon ng buhangin. Antas ng sakripisyo, perpekto. Aktibo na ang piraso ng banal na kaluluwa ng espada. Kaya naman pala. Ito pala ang forma sayo ng buhangin sa lambak ng Fenguya. Ang mga mata ko, Chenping. Isa kang demonyo. Sinabi ko na sa'yo, teritoryo ko ito. Dambuhalang forma sayo ng buhangin. Pansamantalang kontrol, ganap ng gumagana, simula ng forma sayo ng pagpatay. Ngayon, sa tingin mo pa ba mapapatay mo ako? Hindi maaari, sino ka ba talaga? Ang basurang yun. Hindi posibleng magkaroon ng ganitong kakayahan. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, mamamatay ka rito ngayon. Atake. Oh.
Ano? Paanong nangyari to? Unang kahinaan ni Wang Teng, 3 pulgada sa ilalim ng kaliwang bahagi, barado ang mga meridian. Ikalawang kahinaan, ang kapal ng spiritual shield sa likod ng kanyang puso ay 1/3 na lamang ang natitira. Ikatlong kahinaan, nagkakagulo ang spiritual energy sa magkabilang tuhod niya. Bakit? Bakit hindi mo ako pinatay? Patayin ka. Masyadong madali yun para sa'yo. Isa pa, magkakaproblema ako kay Elderly kapag pinatay kita. Tandaan mo ang pakiramdam na ito. Bumalik ka at sabihin sa lahat na ako, si Chen Ping, ay hindi pa patay. Lalabas ako rito sa lalong madaling panahon. Lahat ng kahihiyang idinulot ninyo sa akin. Sisingilin ko kayo ng 100 beses. Kahit 1,000 beses pa. 74. Na-activate ng Panginoon ng lahat ng nilalang ang banal na kaluluwa ng espada. Ganap nang nag-upgrade ang buong system. Sinis ka ng ilalim ng Fenggu Cliff. Ang pag-activate ng Treasure Radar ay nangangailangan ng 10 puntos ng sakripisyo. Ang kasalukuyang puntos ng sakripisyo ng host ay 0, kaya hindi ito ma-activate. Kuya, nakabalik ka na ba? Xiaomei, nakabalik na si Kuya. Hindi ka ba pinahirapan ni na Wang Hao? Ayos lang ako, tingnan mo nga, ligtas naman ako. Tinuruan ko ng leksyon ng mga walang isip na yon. Spirit Stone, Kuya, saan mo nakuha ang mga yan? Ibinayad nila yan sa akin bilang kabayaran. Sabi ko, kapag hindi sila nagbigay ng 3 Spirit Stone, hindi matatapos ang gulo. Kaya naman sumunod sila at ibinigay to agad. Kuya, ang galing mo talaga. Bunso, itago mo to ng mabuti. Huwag mong hahayaang makita ng iba. Aalis muna ako saglit, babalik din ako agad. Ihanda mo ang gamot base sa resetang ito. Suki, ang dugo ng Fire Rabbit na ito ay ginagamit sa paggawa ng Chi and Blood Pill. Kailangan lang ng isang liang ng purong dugo. Ang halaga nito ay isang mababang uri ng Spirit Stone. Tingnan niyo po. Ang espadang ito ay isang pambihirang mahiwagang armas mula sa Outer Sect. Nagkakahalaga to ng 3 hanggang 5 Spirit Stone. Gamitin mo na lang to bilang pambayad sa gamot. Ipalit mo na lang sa ginto at pilak ang matitirang sukli. Tagapamahala, lumabas ka bilis. Mukhang ngayon lang kita nakita rito, Ai-ho. Malinis ang pinagmulan ng espadang ito. Anong ibig mong sabihin, tagapamahala? Iniisip mo ba na ninakaw ko lang ang espadang ito o inagaw sa iba? Haha, pasensya na, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Pero Ai-ho, ang race 8 mong ito. Ang paghahalo ng sangki, honeysuckle, at dugo ng Fire Rabbit. Ang sino mang makakagawa ng ganitong race 8 ay tiyak na hindi ordinaryong manggagamot. Ang isang taong malapit ng mamatay ay palaging nakakatagpo ng hindi inaasahang swerte. Magpalista ka lang sa amin. Bibigyan kita ng 3 Spirit Stone buwan-buwan at may bawas na 20% sa bawat gamot na bibilhin mo. Interesado ka ba? Ai-ho. Sige, pero kailangang manatiling lihim ang aking pagkakakilanlan. Walang dapat makaalam ng tunay kong pangalan at mukha. Ha ha ha. Siyempre naman. Mula ngayon, ikaw na ang magiging ginoong anino ng aming Baikaw Hall. Umalis kayong lahat sa daan ko. May inaasikaso si Senior Brother Zhang Peng. Kung ayaw ninyong mamatay, lumayas kayo rito. Tagapamahala Leo. Nagawa na ba ang Paeldores ng Ningxen na hinihingi ng aking ama? Nakahanda na po ito kanina pa, Ginoong Zhang. Aba, hindi ba ito ang dakilang basurang si Chen? Bakit, tuluyan na bang sumuko sa buhay ang naghihingalo mong kapatid? Kaya may pera ka na para bumili ng kabaong ngayon, ha 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 ha. Hinto, sinabi ko bang pwede ka nang umalis, HMP? Nasa harap mo na ako pero hindi mo man lang ako tinawag na Senior Zhang. Ang basura ay mananatiling basura. Kahit pa nakapasok si Liu Feiyan sa inner sect, itatapon ka lang din niya na parang tae ng aso. Habang buhay ka lang tagabiyak ng kahoy at tagaigib ng tubig para sa amin. Natulala na yata siya sa takot, Tapos ka na bang magsalita? Ha ha ha. Kung tapos ka na, lumayas ka sa harap ko. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Pinalalayas mo ako.
Lumayas ka. Papatayin talaga kita. Ha? Napakapahina mo. Para sa aking kapatid yan. Ang sampal na ito ay para naman sa sarili ko. Gusto mo pa ba akong patayin? Hindi na po, patawad, nagkamali ako. Hindi ba't kanina lang ay interesado ka sa aking mapapangasawa? Kung ganoon, hulaan mo. Kung gagawin kitang isang totoong tumpok ng tae ng aso, tingin mo ba ililingunin ka pa niya kahit isang beses? Aba! Tapos na ba? Oo po, tapos na po. Naputol ang koneksyong iyon. Hindi, puwersahan itong binura ng isa pang mas malakas na kapangyarihan. Chen Ping. Ito ba ang kanyang tunay na nakatagong lakas? Ang tunay na nakatagong lakas. Maayos na po ang lahat. Ipinababatid ko po, ikapitong elder. Tinanggap na ng binata ang medalyon ng anino. At naging isang panauhing master ng Baikaw Hall. Ano ang tingin mo sa batang iyon? Napakalalim at hindi matatansya ang kanyang lakas. Isang hamak na katulong na hindi man lang umabot sa antas ng chi refining. Para gamitin mo ang apat na salitang iyan, may isang bagay po kayong hindi nalalaman, elder. Gamit ang katawan ng isang mortal, hinarap niya ang ikaapat na antas ng paglilinang sa lawa ng Qinguang. Kung ganoon, wawasakin yon ang kanyang determinasyon sa paglilinang. 16 na taong gulang pa lamang siya. May ginawa ka sa medalyong ibinigay mo sa kanya, hindi ba? Elder Zhang, maunawaan-nawa ninyo, nais ko lamang alamin ang kanyang tunay na pagkatao. Wala po akong masamang intensyon sa kanya. Tumayo ka. Nasaan siya ngayon? Nasa libingan ng mga espada siya. Sa libingan ng mga espada, ipag-utos. Ipinag-uutos ko na gawing bawal na lugar ang isang daang Zhang sa paligid ng libingan ng mga espada. Walang sino man ang maaaring lumapit. Bukod dito, lihim na. Bantayang mabuti ang bawat kilos ni Zhang Kuang at Elder Li. Kung may gagawin silang masama sa batang iyon, tulungan mo siya ng patago. Pagsasakripisyo. Nasiyahan ng nakalimutang natitirang kaluluwa ng lambak ng Qingfeng. Binigyan nito ang host ng isang hibla ng matalas na enerhiya. Diwa ng espada, alay ng espada, pamamaraan ng espadang humahabol sa hangin. Inialay ang espada ng GD. Binigyan nito ang host ng isang hibla ng bigat. Diwa ng espada, alay ng espada, 3 slasher ng alon. Inialay ang mabigat na espada ng itim na bakal. Nakamit ang maliliksing pakpak ng espada. Alay ng espada, below sa hangin. Inialay ang mahiwagang espada ng pulang apoy. Nakamit ang nagbabagang diwa ng espada, ang teknik ng pagpapalabas ng apoy. Natuklasan na ang host ay nakatipon ng 70 kulang na diwa ng espada. Sapat na ito para sa mga kondisyon ng pag-activate ng banal na kaluluwa ng espada. Kasalukuyan ng nagsasama. Ang banal na kaluluwa ng espada, pagputol ng bakal 79 ay na-activate na. Ang banal na kaluluwa ng espada, hari ng gamot 73 ay na-activate na. Ang banal na kaluluwa ng espada, pagsunod 479 ay na-activate na. Ang banal na kaluluwa ng espada, pagpigil ng kagalang-galang 1919 ay na-activate na. Manahimik kayo. Ako ang kataas-taasan. Kayong lahat ay bahagi ko, bumalik kayo sa inyong lugar. Malayo pa ito sa sapat, pero kahit papaano, sa ngayon, sapat na ito. Kuya, tubig. Kuya, nakabalik ka na, nakabalik na ako, aking kapatid. Ibukas mo ang iyong bibig at kainin ito. Galing na ang sakit ng aking kapatid. Ngayon naman, oras na para panagutin ang taong nagpasakit sa kapatid ko. Magtatanong ako. Sigat po ako, mahal na Ginoo. Wala akong alam kung saan nakatira si Deacon Zhang. Sa ika-13 bakuran ng mga alagad. Sundan mo lang ang daan paakyat ng mga 1 kilometro. Mabuti.
Ah, ah. Chen Ping, papatayin talaga kita, Chen. Chen Ping. Anong balak mong gawin? Ang ama ko ay isang deacon sa outer gate. Deacon ang ama mo. Akala mo ba katatakutan ko yan? Sabi ko huminto ka. Ang pangit naman. Ang sakit ng kapatid ko. Ikaw ang may gawa niyon, hindi ba? Ha 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 ha. Noong sumampong ba ang sakit ng kapatid ko, ganito rin ba kasakit? Ha, alam mo ba? Kung gaano katindi ang dusa. Natatawa ka pa ba ngayon? Bastardo, lakas ng loob mong saktan ng anak ko, ibayad mo ang iyong buhay. Papatayin kita. Tamang-tama ang dating mo. Hindi maaari, paano niya nagawa yon? Sino ka ba talaga? Hindi ikaw si Chen Ping. Hindi mahalaga kung sino ako. Gusto ng anak mo na mamatay ang kapatid ko. Kaya patas lang napilayan ko ang dalawa niyang binti. Ngayon, ikaw naman. Pakiusap, maawa ka. Patawarin mo ako. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga spirit stone na ninakaw mo. At pagkatapos, lumayas ka sa sekta. Kulang pa yan. Gusto ko ng matitirhan. Tahimik, malinis, at walang nanggugulo. Kapag hindi mo yan nagawa bago sumikat ang araw bukas, alam mo na kung ano ang mangyayari sa'yo. Parang pinapatay mo na rin ako nito. Kuya, dito na ba tayo titira simula ngayon? Oo. Ito na ang bagong tahanan natin, napakasaya ko. Walang silbi sa akin ang karaniwang pagsasanay. Ang landas ko ay ang bawiin ng kaluluwa ng aking espada. Bilang swordmaster, kailangan kong makahanap ng paraan para makapasok doon ng marangal. Ikaw ang nagpal-iya sa mag-amang Zhang Debiao. Oo, at winasak mo rin si Huang Tang, hindi ba? Chen Ping, alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang pinapasok mo? Ang kuya ni Wang Teng ay isang elite na alagad sa loob ng sekta. At ang ama niya ay si Elderly ng bulwagan ng pagsasanay. Si Elderly ay isang napakalakas na master. Hindi kanya mapapalampas. Tapos ka na bang magsalita? Ako naman ang magsisalita ngayon. Una, walang kinalaman sa iyo ang mga ginagawa ko. Pangalawa, nilaso ni Zhang Kuang ang aking kapatid kaya makatwirang lang napilayan ko siya. Pangatlo, lakas ng loob mong sabihin na wala kang alam sa pagkalaso ng kapatid ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gulong-gulo ang puso mo. Nanginginig ang kapangyarihan mo at umiiwas ang iyong mga mata. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ko? Oo. Inaamin ko, alam ko. Pero sariling desisyon yon ni Zhang Pang. Hindi ba't magaling na naman ang kapatid mo? Alam mo ba kung gaano karaming pang-aalipusta ang tiniis ko para lang protektahan ka? Gusto ko lang namang umalis ka, ano bang mali doon? Walang mali sa'yo, ako ang may mali. Mali ako dahil iniligtas pa kita noon. At mas lalong mali na sinira ko ang sarili ko para lang iligtas ka. Kaya simula sa araw na ito, kanselado na ang kasunduan natin sa kasal. Wala na tayong utang sa isa't isa. Akala mo ba porket natalo mo ang ilang mahina, ay kahanga-hanga ka na? Ngayong araw, gisingin natin yung natutulog mong isip. HMP. Paano? Paano nangyari ito? Gising ka na ba? Huwag mo nang guguluhin muli ang kapatid ko at ako. Sa susunod, ang sanggang ito ay hindi lang sa palso mo tatama, kundi sa gitna na ng iyong mga noo. Isang sanga lang. Isang sanga lang ng puno ang ginamit niya. Kuya, umalis na ba ang masamang babaeng yun? Oo, umalis na siya at hindi na siya babalik pa. Mabuti naman. Nakakatakot kasi ang tingin niya sa iyo, kuya. Si Elderly ang nasa likod ni Liu Fei yan. Kaya siguradong hindi matatapos dito ang nangyari ngayon. Ginoong Anino, ipaimbestiga mo ang isang tao sa ikalawang dibisyon. Si Elderly Chanching ng bulwagan ng Chua Ingong sa loobang sekta. Siya sa ating mabuti ang kanyang kultibasyon, pinagmulan, at banal na buto. Ang mga sikreto ni Li Chanching, kailangan kong malaman sa loob ng isang araw.
Sa loobang rehiyon at sa pinakapuso ng sekta, nakalibing ang mga lumilipad na espada ng mga makapangyarihang nasa antas ng gintong core o maging ng banal na kaluluwa. Ang mga natitirang enerhiya ng espada ay nagkaroon na ng sariling isip. Kaya kusa nitong aatakihin ang anumang buhay na nilalang na lalapit. At habang mas mapanganib ang lugar, mas mataas ang kalidad ng espadang makukuha. Eksakto, parang ipis lang. Pinalayas na rin si Zhang Debiao sa sekta. Ang may gawa niyon ay ang utosang si Chen Ping. Biglang lumakas ang kanyang puwersa. Hindi man lang nakatagal si Zhang Debiao kahit isang salpukan. Walang silbi. Isang magsasanay na nasa ikapito o ikawalong antas ng chi condensation, nagpatalo lang sa isang utusan. Guro. May kakaiba sa Chen Ping na iyon. Hindi matansya ang tunay niyang lakas. Tumahimik ka, gaano ba kalakas ang isang paslit na tulad niya? Mga murang taktika lamang iyon. Mga gwardya. Pumunta kayo sa likod ng bundok at dalhin ninyo rito si Chen Ping. Dapat buhay siyang makarating dito. Kahit pa mabali ang mga paa at kamay niya, wala akong pakialam. Dalawang malalakas na enerhiya, parehong nasa ikasyam na antas ng chi condensation. Tila masama ang kanilang pakay. Ganoon kabila silang nakarating dito. Isang utusan lang, naglalakas loob pa na magmayabang. Haha, Kuya Feng, huwag mo nang seryosohin ang sinasabi niya. Hulihin na natin siya para makabalik na tayo at makapag-ulat. Isang malaking karangalan ang pagdating ninyong dalawang senior brother. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Ikaw ba si Chen Ping? Ang isang paslit na katulad niya, kaya ko siyang tirisin gamit ang isang daliri ko lang. Huwag ka nang magpanggap, pinatatawag ka ni Elderly, sumama ka sa amin. Sino namang Elderly? Hindi ko siya kilala. Kaya huwag ka ng maraming Saturday. Sumama ka na sa amin para hindi ka na mahirapan. Ngunit kung kakailanganin pa namin gumamit ng dahas. Kayo talagang dalawa. Sa tingin nyo pa rin ba, kaya nyo akong tirisin gamit ang isang daliri? Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Anong balak mong gawin? Tauhan ako ni Elderly. Subukan mong galawin ako. Elderly, matagal ko na siyang hinihintay. Tigil. Walang kahit anong enerhiya sa katawan niya. Walang kapangyarihang espiritual, walang daloy ng enerhiya. Paano nakayanan ng isang mortal ang aking presensya? Ikaw pala si Chen Ping Shou. Nananakit sa mga tauhan ko. Gusto nila akong hulihin at baliin ang aking mga kamay at paa. Pagtatanggol lang yun sa sarili ko, TSK. Napakagandang palusot, pagtatanggol sa sarili pala ha. Gusto kitang imbitahan ngayon ng elder na ito sa bulwagan para magtsaa. Sana naman ay hindi mo ako tanggihan. Gusto mo akong imbitahang magtsaa? Sige ba, pero Elderly, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Madaling mag-imbita, pero mahirap magpaalis. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, madali kang nakapasok. Pero kung gusto mong lumabas, hindi magiging madali yon. Ano? Pormasayon. Ano ito? Isang pormasayon. Gawing pormasayon ang lahat ng bagay. Ito ang paraang ginagamit ng maalamat na master ng mga pormasayon. Maligayang pagdating sa aking pormasayon ng apat na simbolong nagkukulong sa langit. Walang gaanong pinsalang dulot ang pormasyong ito. Ang tanging silbi nito ay ihiwalay tayo sa labas ng mundo at pigilan ang antas ng iyong lakas. Dito sa loob, ang lakas ng bawat isa ay ibababa sa katulad na antas ng gumawa ng pormasayon. Ibig sabihin, sa ngayon, isa ka ring ordinaryong tao tulad ko. Elderly, sa tingin mo ba ay kaya mo pa rin akong patayin ngayon? Anong gusto mong gawin? Maging makatwiran tayo. Gusto akong patayin ng mga tauhan mo. At balak pa nilang saktan ng aking kapatid. Paano mo babayaran ng atresong ito? Isang malaking pagkakamali lang yan, kaibigang Chen, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Nagkamali lang sila ng intindi sa utos ko, ha.
Tapos nagpadala ka pa ng tao para hulihin ako. Ang baliin ng aking mga kamay at paa. Pagkakamali lang din ba? Kusa nilang ginawa yon nang wala akong kinalaman. Paglabas natin dito, sisiguraduhin kong mapaparusahan sila ng matindi. Sige, tapos na tayo sa atraso nila. Kinalkula ko na rin ang bayad para sa aking matinding pag-aalala at perwisyo. Kaya elderly, baka naman gusto mong magpakita ng kaunting konsiderasyon. Pwede na. Tapos na ang atraso nila. Ngayon, ang atraso mo naman sa akin ang pag-usapan natin. Ginamit mo ang iyong matinding aura para gipitin ako, kaya nasira ang mga bato sa aking sahig. Magbayad ka ng 1,000 piraso ng mababang antas ng espiritual na bato. O kung hindi, hayaan mo rin akong gipitin ka gamit ang aking lakas. Huminto kayo. Elder Kiki, Li Changqing, napakalakas ng loob mo. Ginamit mo ang lakas ng iyong mataas na antas para lamang apihin ang isang mababang alagad dito sa loob ng sekta. Wala ka na ba talagang galang sa mga batas natin? Elder, pakiusap, huminahon po kayo. Nais ko lamang siyang subukin sa isang paligsahan. Sa nakikita ko, nais mo siyang patayin upang agawin ang kanyang mga ari-arian. Alisin mo na ang porma sayo na yan. Tapos na ang gulo ngayong araw. Ako na ang baalang magparusa kay Li Changqing ayon sa mga patakaran ng sekta. Sandali. Sino ang nagsabing maaari ka nang umalis? Nakasaksi rito si Elder Kiki. Hindi mo pa ibinibigay ang ipinangako mong 1,000 espiritual na bato bilang kabayaran. Aalis ka nang hindi nagbabayad. Li Changqing, dahil ikaw naman talaga ang unang lumabag sa patakaran natin. Tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Magbayad ka ng dapat mong bayaran. Heto, kunin mo yan. Ako po si Chen Ping. Walang anuman, huwag ka nang magbigay galang. Ang makulong ang isang malakas na tagapagsanay gamit lamang ang katawan ng isang mortal. Ang galing mong ito sa paggamit ng mahiwagang porma sayon. Ay walang katulad sa buong timog na rehiyon. Sino ba ang iyong naging guro? Wala po akong sekta o paksayon. Minsan ko pong nakatagpo ang isang nakatatandang eksperto sa ilalim ng bangin ng lambak ng mga libingan. Ipinamana sa akin ng kanyang natitirang kaluluwa ang ilang kaalaman sa porma sayon. Subalit mag-ingat ka, ang labis na pagiging matigas ay madaling mabali. Makitid ang utak ni Li Changqing at mapagtanim siya ng galit. Hindi niya kailanman kalilimutan ng kahihiyang dinanas niya ngayong araw. Kaya mag-ingat ka sa mga susunod mong hakbang. Sa huli, talagang kulang pa rin ang aking lakas. Kung mayroon lamang akong napakalakas na kapangyarihan. Ngayong araw, hindi ka na magiging pinuno, kundi papatayin kita sa isang tebas lang ng aking espada. Ikaw. Bakit ka nakamaskara ng itim? Dahil sa mundong ito, iisang Diyos lang ang pwedeng umiral. At bakit hindi pwedeng ako yon? Ikaw pala ang nakamaskara ng itim. Humanda ka sa akin. Bumalik na ako. Ang lahat ng utang mo sa akin noon, sisingilin ko ng may kasamang interes. Master Chen, patawarin niyo po kami, nagkamali kami. Nabulag po kami ng aming katangahan. Parang awa niyo na, ituring niyo na lang akong hangin. Ang sinasamahan ni Li Changqing ay ang kanyang. Sinira niyo ang aking pader, at tinakot niyo ang aking kapatid. Hindi pa tayo tapos dito. Kung ganoon, anong gusto mong gawin namin? Ayusin niyo ang pader at linisin ang sahig. At siguraduhin ninyong tapos na ang lahat bago kayo umalis. Leyes, Kuya Feng, magtrabaho ka na. Kuya, napakalakas ng ingay kanina. Natatakot po ako. Isang kawan lang na mga langaw yon. Naple Ayas ko na sila. Wow, napakaganda naman. Candy ba ito? Ang tawag dito ay merienda. Sa susunod, ibibili ka ni Kuya ng masasarap na pagkain at magagandang damit. Haha, ang isang bahagi ay gagamitin para pampalakas ng katawan ni Xiaoke. At ang isang bahagi naman ay bilang puhunan. Siguradong hindi sila papayag na matapos lang ito ng basta-basta. Ang tanging paraan ay bago pa man siya kumilos. Dapat ay may lakas na akong patayin siya sa isang tebes lang ng aking espada. Senior Brother Chen, tapos na pong ayusin ang bakuran. Maayos naman. Sige, lumayas na kayo. Mr. Shadow,
Ano po ang inyong ipag-uutos? 10 taong snow ginseng, 100 taong Hishowo, at mga elixir para sa pagpapalakas ng katawan. Bilhin mo ang lahat ng mayroon sila. Maghanda ka rin ng isang set ng pinakamahusay na kagamitan para sa pagbuo ng formation. Hindi problema ang pera, Mr. Shadow. Nandito na po ang lahat ng kagamitan. Sabi po ni Manager Joe, kayo raw ang aming pinaka-espesyal na panauhin. Walang bayad ang mga ito. Walang bagay na walang kapalit dito sa mundo. Pero hanggat hindi nito nilalagpasan ang aking limitasyon, walang masama kung magtutulungan tayo. Pakisabi kay Pinunong Joe na nagpapasalamat ako. Kuya, napakabango naman, ang sarap inumin. Kung nagustuhan mo, ipagluluto kita nito araw-araw. Nakabaon doon ang mga gintong core. At maging ang mga sagradong lumilipad na espada ng mga elder ng Nascent Soul. Isinilang na, ang sirang espada na may espiritu ng espada ang pinaka-perpektong alay. Dito mismo. One Janky. Ito lang ba ang kaya mo? Sabi ko na nga ba, iba talaga kapag ganitong uri. Tamang-tama, halika kayo rito, akin na ang lahat ng yan. Ngayon nyo pa naisip ang tumakbo. Maging lakas ko kayong lahat. Oh. Kulang pa. Kulang na kulang pa. Sa pinakailalim ng hukay, may isa pang tao doon. Nararamdaman ko ang aura ng isang nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Buisit. Konting-konti na lang. Kailangan mo ba ng tulong? Sino yan? Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta rito? Hindi na magtatagal ang espada mo. Nilalamon na ng uhaw sa dugo na masamang enerhiya ang iyong espiritu ng espada. Lumipas lang ang isang oras. Magiging basura na lang ang iyong sagradong lumilipad na espada. Wala kang pakialam. Maganda nga itong gamiting pampalakas. Anong balak mong gawin? May nabuhay ng isang ganap na espiritu ng espada sa lugar na ito. Kahit ang mga elder na nasa antas ng gintong core ay hindi nangangahas na kalabanin ka. Isang mortal na tulad mo, tiyak na kamatayan lang ang sasapitin kapag lumapit. Kung ganoon, lalo ko pang dapat subukan. Nababaliw ka na. Ay, ito. Paano naging posible to? Sa isang daliri lang, ang espiritu ng espadang pulang nyebe ay napasuko na. Mabuti naman at alam mo ang iyong lugar. At dahil sumuko ka na, maging bahagi ka ng aking lakas. Lamunin. Espiritu ng espadang pulang nyebe. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamatalim na espada sa aking mga kamay. Sa wakas, bumabalik na ang dati kong lakas at tikas. Kaya naman pala, taglay niya ang kakayahang makabasag ng ilusyon at makakita ng kaluluwa, kahit anong forma sayon. Teknika ng espada, ilusyon, o pagbabalat kayo, ay agad mabubunyag sa kanya. Parang mayroon siyang paninging nakatago sa buong paligid. Sino ka ba talaga? Ako si Chen Ping, isang ordinaryo at simpleng tagapagsilbi lamang sa sekta ng Qindian. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Teka, may kailangan pa akong asikasuhin. Ang boteng ito ng Qingling Elixir. Ituring mo itong pasasalamat ko sa pagtulong mo. Nasa antas na siya ng gintong core. Anong silbi ng mababang uri ng gamot na iyan sa kanya? Maliit na bagay lang naman yon. Hindi na kailangan.
Bomb isa na ang sabaw ng gamot, kapag naayos ko na ang forma sayo ng Julen. At hinaluan pa ng mga halamang gamot, sa loob ng 6 na buwan, ganap na siyang gagaling. Masyadong manipis ang enerhiyang espiritual dito sa sekta ng Chindion. Hindi ako pwedeng manatili rito, pero bago ako umalis, may 2 bagay akong dapat tapusin. Ang dakilang forma sayo ng bundok, at si Li Changqing. Kung ayaw mo talagang tigilan ito, kung ganoon, ihahatid na kita sa iyong kamatayan. Chen Ping. Ang kahihiyang idinulot mo sa aking pagkatao, huhugasan ko ng iyong sariling dugo. Hindi ba taalis ka na sa sekta? Magaling. Ha ha ha. Hayop ka, sa wakas ay lumabas ka rin. Matagal ka nang hinihintay ng elder na ito. Sa palagay nyo ba ay may magagawa kayong lahat sa akin? Hindi ito ang bulok mong bakuran. 10 kasamahan mula sa sekta ng Bloodfiend ang naglatag ng forma sayo ng 4 na simbolo ng dugo. Kahit ang nasa huling antas ng gintong core, mamamatay kapag pumasok dito. Ang forma sayo ng 4 na simbolo ng dugo. Ito lang ba ang kaya mo, elderly? May mali ba sa pagkakaintindi mo sa kung ano talaga ang isang magic formation? Hindi. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Aba! Papaanong nangyari to? Imposible. Walang imposible. Pangatlo. Golden Core. Naabot mo na pala ang antas ng Golden Core. Ngayon mo lang ba napansin? Huli na ang lahat, matandang Chen. Nagkamali ako, maawa ka, huwag mo akong patayin. Handa akong maglingkod sa iyo bilang alipin. Itim na lotus. Napakaliit. Sino ang mag-aakalang sa mundo ng mga mortal ay may isang nakatutuwang nilalang na tulad mo? Isang napakahusay na sangkap. Sino ka? Ako ang banal na kaluluwa ng Black Lotus Sect. Banal na kaluluwa, at sa tingin nyo ba ay may karapatan kayong magmalaki sa harap ko? Hindi ko lang alam na isang taksil ang inyong pinuno. Alam ko ring ang pangalan niya ay Black Lotus. At napakahusay niya sa pagtatraidor at pananaksak sa likod. Sino ka ba talaga? Ang taong yun. Matagal nang naglaho ang kaluluwa at tuluyang nawasak. Imposibleng ikaw siya. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, may iwan dito ang espiritu mo ngayon. Ang katawan mo. Paano ito naging ganito kalakas? Ito lang ba ang kaya mo? HMM. Napakayabang. Lihim na teknik ng Black Lotus. Demon ikong paglaganap. HMPH, mumunting laro lang yan. Maglaho ka. Oh. Diwa ng espada. Nagawa mo talagang maunawaan ang diwa ng espada. Ngayon, ako naman, hayop ka. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Pagbaba ng banal na Black Lotus, sabay tayong maglalaho. Sayang. Masyadong watak-watak at kulang ang mga alaala. Ngunit kahit papaano, nalaman ko, na hinahanap din ng Black Lotus Sect ang mga nawawalang piraso ng aking kaluluwa. Interesante. Tiyak na magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Ginoong Anino, bakit po kayo mismo ang naparito? Naihanda na po ang lahat ng inyong kailangan. Tuloy po kayo sa loob. Narito na ang 1,000 taong itim na bakal, ang 100 taong kahoy na tinamaan ng kidlat, ang malamig na jade ng hilagang dagat, ang bato ng apoy ng Nanming, at ang espesyal na ipinahahanap ninyo. Ang 3,000 taong gulang na damo ng Siyam na Yang. Napakalaking hirap ang hinarap namin para lang makuha ang mga ito. Ang kaluluwa ng espada ng hari ng gamot, ang namumuno sa landas ng alkemiya. Ang lahat ng kaalaman ko sa aking nakaraang buhay bilang emperador ng alkemiya ay tuluyan ng nagbalik. Mahusay ang ginawa mo ngayon. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Ito po ang impormasyon tungkol sa sekta ng itim na lotus na ipinahahanap ninyo.
Mahina ang impluensya ng ating anino sa nanyo. Kaya kaunti lamang ang aming nalaman. Sana po ay mapatawad ninyo kami, Ginoo. Naaktiba ang selyo sa kaluluwa ng aking alagad kaya bigla siyang sumabog. Kaya naman pala, kung ganoon, patuloy mo pa ring subaybayan ang bawat galaw ng sekta ng itim na lotes para sa akin. Ipaalam mo agad sa akin kapag may bago kang balita. Masusunod po. Siya na naman, sinundan niya ako mula sa Songmen hanggang dito. Pinatay muna niya si Li Changqing at ang 4 na demonyong kultibador. Bago nakipaglaban sa mga tauhan ng sekta ng itim na lotes. At nakapasok pa nga sa kuta ng anino. Sino ba talaga ang taong ito? Gusto kong makita kung anong sikreto ang itinatago mo. Ang Paeldores ng siyam na pag-ikot para sa paglilinis ng buto. Nagpapadalisay ng katawan at nagbibigay ng bagong anyo. Kayang-kaya nitong gawing isang ganap na katawang daw ang katawan ng isang ordinaryong mortal. Ngunit sa ordinaryong hernong ito na may ordinaryong apoy. Sandali. Sino ang nagsabing wala akong banal na apoy? Sa tulong ng kaluluwa ng espada ng hari ng gamot, wala nang lihim na hindi ko matutuklasan sa mga Paeldores ng mundong ito. Grabe, napakalakas ng enerhiya nito. Eksaktong-eksakto ang init at lakas ng apoy. Anong nangyayari? Amoy ng Paeldores, nag-alkamiya ba siya? Hindi ba't isa siyang kultibador ng espada? Kailan pa siya natutong mag-alkamiya? Gaano karaming lihim pa ba ang itinatago ng taong ito? Diyos ko! May kakaibang pangitain sa kalangitan, isang pambihirang Paeldores ang malapit ng malikha. Nagtitipon-tipon ang lahat ng espiritual na enerhiya sa inang Yingxian. Bilasan nyo, lakad na. Lumaki na ang gulo rito. Mahal na panauhin. Kayo po ba ang may gawa ng kakaibang pangyayari sa langit kanina? Ang kabataang kaibigan kong ito ang may gawa. Ako si Liu Changfeng, ang elder ng Dangsha sect. Maaari ko bang malaman kung sino ang iyong naging guro, aking kaibigan? At anong antas ng pambihirang Paeldores ang iyong ginawa? Wala akong balak sabihin sa inyo. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Naging magalang pa kami sa iyo, pero sumusobra ka na. Dapat may parte kaming lahat dito. Ilabas mo ang Paeldores at ang recipe nito. Para naman masuri nating lahat. Ibigay mo yan, ibigay mo yan. Gusto nyo ba ang aking Paeldores? Sige ba? Tingnan lang natin. Kung may lakas ba kayong agawin ito sa akin? Maawa po kayo, Senior, patawarin niyo ako. Patawad po, hindi ko agad nakilala ang inyong kadakilaan, alis na rito. Ang pinsala sa silid na ito. Sino ka ba talaga? Hindi ba't ako lang naman si Chen Ping, isang hamak na alagad ng Qindian sect? Senior Sister Leo, nawala ba ang wisyo mo ngayon dahil sa pag-insayo? Huwag ka nang magmaang-maangan sa akin. Sinong hamak na tagapagsilbi ang kayang umabot agad sa antas ng Golden Core sa isang iglap? Sinong hamak na tagapagsilbi ang kayang sumaire sa 4 na direksyon ng dugong sumpa? Sinong hamak na tagapagsilbi ang kayang gumawa ng Paeldores na yayanig sa langit? At nilikha ng gayong kamanghamanghang pangitain? Gaano pa karaming lihim ang itinatago mo sa akin? May mga bagay na hindi mo pa kailangang malaman sa ngayon. Walang idudulot na mabuti sa iyo kung malalaman mo ito ngayon. Ang kailangan mo lang malaman ay hinding-hindi ko gagawin ang makakasama sa iyo. Para sa iyo ito. Tatatlong guhit na Paeldores ng espiritu. Napakasobra naman ng halaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Kunin mo na. Ang teknik mo ay nakabatay sa yelo, kaya saktong-sakto ito para sa iyo. Para mapatatag ang iyong kapangyarihan. Kahit ang latak lang ng Paeldores na ito ay naging 3 guhit na Paeldores ng espiritu. Gaano kaya katindi ang mismong pangunahing Paeldores nito? Patay na si Li Changqing. Pagkatapos nito, aalis na ako sa sekta upang maglakbay sa buong mundo. Ano ang balak mo? Ako. Kung nais mo pang malaman ang iba pang lihim, sumama ka sa akin. Ngunit kailangan kitang paalalahanan. Magiging napakadelikado ng tatahakin kong landas. Panganib, kailan pa ba natakot ang isang Liu Ruyan? Xiaoke. Hintayin mo ang pagbabalik ni Kuya. Sisiguraduhin kong makakatayo ka rin sa ilalim ng sikat ng araw.
Si Hanyo ng Beihai. Si Li Woshi ng Nanming. Gagamitin niya ang mga pambihirang kayamanang ito para maglatag ng isang forma sayon. Ang formasyong ito ay kayang mag-ugnay sa langit at lupa. Tindig. Forma sayon. Formasyong inukit sa kawalan. Ang malamat na kapangyarihang tanging ang isang dakilang master ng forma sayon lamang ang mayroon. Isa rin pala siyang dakilang master ng forma sayon. Chen Ping, ikaw na bata ka, paanong napadaan ka rito? Ikapitong elder, naparito po ako upang magpaalam. Magpaalam, saan ka pupunta? Wala nang sino man sa sekta ang mangangahas na guluhin ka. Bakit kailangan mo pang umalis? Masyadong maliit ang sekta. Gusto ko pong makita ang mundo sa labas. Nakapagdesisyon na po ako. Mabuti na ring nagdesisyon ka. Hindi kayang ikulong ng isang maliit na lawa ang isang tunay na dragon. Huwag kang mag-alala sa iyong kapatid. Hanggat may hininga pa ako, hindi ko hahayaang may sino mang gumambala sa kanya. Ang maliit mong bakuran ay idineklara ko na bilang isang ipinagbabawal na lugar sa sekta. Maraming salamat po, Elder Chi. Ang elixir na ito ay maaaring makatulong sa inyong pagsasanay. Hinding-hindi ko po malilimutan ang inyong kabutihan. Isang 3 guhit na banal na elixir. Ang mapang ito ng timog na teritoryo ay nagmamarka sa mga lihim na lupain at mapanganib na lugar na natuklasan ko noong aking kabataan. At ang token ng elder na ito, dalhin mo sa kahit anong sangay ng Chonji Pavilion. At ipakita ang token na ito. Tutulungan ka nila ng walang anumang kapalit kahit isang beses lang. Maraming salamat po, Elder Chi. Humayo ka. Malawak ang kalangitan at karagatan para malaya kang makalipad. Hahaha, magsisilbing pugad ang ating sektang Chindian para sa isang tunay na dragon. Siya nga. Sa wakas, nahanap din kita. Sigurado ka na ba? Oo. Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Tara na. Napakahirap labanan ng masamang enerhiya rito. Hamak na laro lang yan. Huwag kang hihiwalay sa akin. Mukhang hindi siya naniwala. Ang marka ng itim na lotes. Narito rin ang mga kampa ng sekta ng itim na lotes. Mukhang tama ang pinuntahan natin. Tara na. Oh. Bilis, kapag nagpatumpik-tumpik ka pa, babalatan kita ng buhay, parang awa nyo na. Patawarin nyo ako, napakahusay. Dahil sa mga alay na ito, maaari nang simulan ng formesayo ng dugo. Kapag nabuhay na natin ang formesayo ng dugo, tuluyan na nating maaangkin ang kapangyarihan ng labi ng Sword Immortal. Ihatid ang aking utos. Dumating na ang takdang oras. Simulan na ang pag-aalay. Mga hayop sila. Huwag kang padalos-dalos. Baka makatunog sila kapag sumugod tayo ngayon. Hahayaan na lang ba natin silang mamatay sa harap natin? Huwag kang mag-alala, walang mamatay sa kanila. Hintayin mo ang hudyat ko. Kukunin ko lang ang bagay na yon. Isasabay ko na ring patumbahin ang nasa antas ng Golden Core. Ang misyon mo naman ay iligtas sila. Huwag kang makikipagtagalan sa laban. Alam ko na. Napakasariwang dugo. Kapag idinilig natin ito sa banal na relikya, tiyak na muling madagising ang buong lakas nito. Dumating na ang takdang oras. Simulan na ang pag-aalay. Ahahahaha. Palagi na lang ganito. Napakasigla naman ng pagtitipong ito. Bakit hindi nyo man lang ako inanyayahang uminom? Sino ka? Ang papatay sa'yo. So good. Naghahanap ka ng kamatayan, harangin nyo siya. Oh. Xuan Ying. Ito ang kaluluwa ng espadang Xuan Ying. Nasaan siya? Imposible. Hinahanap mo ba ako?
Nandito. Hindi, nasa kanan. Sa itaas ng ulo mo. Lumabas ka riyan, hayop ka, kung matapang ka talaga. Mabilis. Sobrang bilis. Ano bang klase ng pagkilos ito? Tama na. Hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Sino ka ba talaga? Wala kang karapatang malaman. May ilang tanong lang ako sa'yo. Sumagot ka ng tapat, at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Magtanong po kayo, senyor. Sasabihin ko ang lahat ng aking nalalaman. Ang teknik na naman na to. Isang selyo ng Black Curtain. Balak mo bang magpasabog ng sarili? Balak mo pa ring lumaban. Paghugot ng kaluluwa. Ang punong tanggapan ay patuloy na gumagalaw sa pasukan ng Black Curtain Realm. Tanging ang mga pinuno lang ang nakakaalam ng lokasyon ng sektang 10,000 espada. Gusto nilang salakayin ng sektang 10,000 espada sa loob ng 3 buwan, mabuti na rin yun. Para hindi ko na sila kailangang hanapin ng isa-isa. Sa oras na yun, uubusin ko silang lahat ng sabay-sabay. Black Curtain. Maghintay lang kayo sa akin. Chen Ping, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ialis mo muna sila rito at maghanap ng ligtas na matutuluyan. Ikaw. May kailangan pa akong asikasuhin. Kapag natapos ko na ito, susunod agad ako sa inyo. Sige, mag-iingat ka. Umalis na kayo, bilis. Ako na ang bahala rito. Napakalupit na pamamaraan. Gusto mo akong kalabanin gamit ang sarili kong pag-aari. Black Curtain, wala ka pa rin pinagbago. Nasira na ang porma sayo ng puting buto na gumagapos sa kaluluwa. Siya nga. Bumalik na siya. Imposible, noong araw, ako mismo ang humawak sa banal na espada para tusukin ang kanyang pusong immortal. Nasaksihan ko mismo kung paano tuluyang nawasak ang kanyang kaluluwa. Magsiparito kayo. Ipadala ang utos sa mga bantay sa timog na rehiyon na simulan ng pinakamataas na utos ng paglipol. Kahit baligtarin nyo pa ang buong timog na rehiyon. Hanapin nyo pa rin sa akin ang nagising na yon. Gusto ko siyang mamatay. Napakabangis na diwa ng espada. Nagawa nitong supulan ng sapilitan ng tanikala ng kaluluwa ng Black Curtain. Mukhang totoo nga ang balitang ipinadala ni Shadow. Kakaiba ang batang ito na si Chen Ping, nakakaaliw siya. Ate Diwata, nagugutom po ako. Sige, kumain ka na. Naitaboy na ang mga masasamang tao. Mukhang bumalik ako sa tamang-tamang pagkakataon. Nakarating ka na pala. Nakuha mo ba ang bagay na yon? Mukhang hindi mo pa talaga nakukuha ang galing ko sa pagluluto. HMP, pakialam mo ba? Sapat na ang salaping ito para makapagsimula kayong muli sa malaking lungsod. Ako na ang maghihiganti para sa inyo. Gaano man kapanganib, hindi na kailangan. Pagkasikat ng araw, maglakbay kayo patungong silangan. Ang lungsod ng Anping na 300 li ang layo ang magiging bago ninyong tahanan. Aalis na kami. Saan tayo pupunta? Sa isang lugar kung saan sa pinakamaikling panahon ay magiging napakalakas mo. Napakadelikado ng susunod nating pupuntahan. Kulang pa ang lakas mo sa ngayon. Ito ang Paeldores ng gintong ubod, hamog ng payapang isip at Paeldores na pambasag ng sagabal. Kapag hindi mo na kaya, uminom o kumain ka nito, huwag kang matakot sa hirap. Ang bawat isa rito ay walang kapantay na halaga, mga pambihirang gamot espiritual. Sino ba talaga siya? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Alam ko na po. Ipayapa ang puso, itoon ang diwa, at panatilihin ang iyong lakas. Hindi ko na kaya. Ito ang hamog ng payapang isip. Nagtagumpay na. Ang susunod ay ang pagsubok ng panloob na demonyo. Leo Ruyan, ikaw ang pinakamahusay na henyo ng ating sekta sa nakalipas na 100 taon.
Ngunit hinayaan mo ang sarili mong bumagsak para lang sa isang walang kwentang tao. Ngayong araw, kailangan mong pumili, lumpuhin mo siya gamit ang sarili mong mga kamay at tuluyang putulin ang ugnayan ninyo. O kung hindi, lumayas kayong dalawa rito sa sekta ng Chingyon. Patayin mo siya at ikaw ang susunod na pinuno ng sekta. Tama na, isang hamak na panloob na demonyo. Ang nangangahas na maging lapastangan sa harap ko. Akalain mong nagawa niyang makialam ng direkta sa pagsubok ng panloob na demonyo. Isang simpleng laro lamang na hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Hindi pa sapat ang kadalisayan ng iyong puso sa sining ng espada. Hindi mo man lang magawang makilala kung ano ang totoo sa huwad. Hindi mo kailangang mahiya. Ngunit dapat mong tandaan, ang tanging makakasama mo hanggang sa huli ay ang sarili mo at ang mga taong nasa tabi mo. Ang tinatawag nilang prinsipyo ng sekta ay mga kadena lamang na gumagapos sa iyo. Salamat sa iyong paggabay. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan yan. Nalupig na ang demonyo sa iyong puso. Lunukin mo na ang Paeldores na pampatibay ng enerhiya at ang Paeldores para sa paglagpas ng iyong limitasyon. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo para mabuo ang gintong enerhiya, masusunod. Hahaha, napakayaman at napakalakas ng espiritual na enerhiya rito. Mukhang tamang-tama ang dating ko. Sakto para masaksihan ng isang magandang palabas ng pagbuo ng gintong enerhiya. Sino ka? Huwag kang kabahan, bata. Hindi naman ako naparito para gambalain kayo. At ang iyong magandang kapareha habang magkasama kayong lumilipad sa alapaap. Mag-ingat ka. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Yao Guang, nagmula sa himpilan ng Propecia. Sila lang naman ang mga langaw na lumalapit kapag may naamoy na mabango. Ang mapangahas na aura ng espada sa gulod ng itim na hangin. Gawa mo yun, hindi ba? Interesado ako rito. Ano ba talaga ang gusto mo? Maaari tayong gumawa ng isang kasunduan. Sa tingin mo, may karapatan kang makipagkasunduan sa akin. Masyado yatang mayabang ang pananalita mo, bata. Kung sino man ang gustong makipagkasunduan sa aming himpilan ng Propecia, ay wala ka sa posisyon para katanungin. Oh, iyon na yun, ganyan lang ba ang kakayahan ng mga taga-himpilan ng Propecia? Mabuti. Napakabuti. Mukhang kung hindi ko ipapakita sa iyo ngayon, kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano kakaliit, kaningningan ng buwan sa tubig. Kahit ang isang cultivator sa rurok ng kapangyarihan ng gintong core, ay walang laban sa harap niya. Ngayon, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang makipagkasundoan sa akin? Ngayon, may iba pa akong silbi sa'yo. Ang sekta ng itim na Lotes, 3 buwan mula ngayon, ay magtitipon ng lahat ng puwersa sa timog na rehiyon, upang salakayin ang libingan ng 10,000 espada. Magpatuloy ka. Ang libingan ng 10,000 espada ay ang lugar kung saan inilibing ang mga espada ng mga sinaunang immortal na master ng espada. Nandoon ang sagradong espada na konektado sa kaluluwa ng pinakamalakas na master, at ang kanilang pinakamahalagang lihim na turo. Iyan ang mismong dahilan kung baka sasakupin ito ng sekta ng itim na Lotes. Maaari akong maging especially iya mo at magmanman ng patago, sa loob ng Chonji Pavilion at sekta ng itim na Lotes, upang maghatid sa iyo ng mga pinakasariwang impormasyon. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Maaari kitang hindi patayin. Pero paano ako magtitiwala? Maaari akong sumumpa ng isang sagradong panata sa ngalan ng mga bituin. Walang silbi sa akin ang ganyang bagay. Simula sa araw na ito, ikaw ay magiging isang piyesa ko na nakatanim sa Chonji Pavilion. Huwag kang magtatangkang gumawa ng kalokohan. Kung hindi, alam mo kung ano ang kahihinatnan mo. Opo, masusunod po, Senior Alice. Binabati kita sa pagkakaroon ng pambihirang gintong core. Pwede na rin. Sa wakas, makakasabay ka na rin kahit papaano sa mga yapak ko. Chen Ping, sino ka ba talaga? Ako pa rin si Chen Ping. Dati pa, ngayon. At maging sa hinaharap. Kaya lang, may naalala akong ilang bagay mula sa aking nakaraan. Mga napakahalagang bagay. Siya pa rin naman siya. Nagising lang ang sarili niyang natatagong lakas. Sapat na iyon. Tayo na, hindi ligtas na manatili pa rito.
May mahalaga pa tayong kailangang gawin. Saan tayo pupunta? Bibisita sa ilang lumang kaibigan. At makikihiram na rin ng ilang bagay sa kanila. Sa magandang palabas sa sekta ng 10,000 pana pagkalipas ng 3 buwan. Hindi magiging sapat na masigla kung tayong dalawa lang ang nandoon. Yao Guang, kailan mo gagamitin ang Astral Jade Plate? Pinuno, may nakatagpo akong isang pinaghihinalaang. Misteryosong malakas na eksperto na tila nasa antas ng deification. Nagtanim siya ng isang sumpa sa aking kamalayan. At pinipilit akong maglingkod sa kanya. Gawin mo muna kung ano ang ipinagagawa niya sa'yo. At huwag mo siyang gagalitin. Ano? Matagal nang walang sigla rito sa Nanyo, napakatahimik. Ang misteryosong pagbabagong ito ay maaaring maging daan upang ang sekta ng itim na lotes ay tuluyan nating mabunot mula sa ugat. Isang napakagandang pagkakataon na darating lang minsan sa 1,000 taon. Opo, pinuno. Ipunin mo ang lahat ng impormasyon na makukuha mo tungkol sa kanya. Hinto, ito ang teritoryo ng lambak ng 3 hari, bawal pumasok ang mga estranghero. Umalis na kayo rito ngayon din. Nais kong makita ang inyong pinuno na si Woshen. Hahaha, bata, nananaginip ka ba ng gising? Sino ka ba sa akala mo? Ang aming pinuno. Hindi siya basta-basta pwedeng makita ng isang hampas lupang katulad mo. Lapastangan, ganyan ba kayo makitungo sa inyong mga bisita? Kagalang-galang, may mahigpit na tuntunin dito sa loob ng lambak. Kasalukuyang nag-insayo ng lihim ang aming pinuno at hindi tumatanggap ng mga bisita sa labas. Pinag-aaralan ba niya ang kulang na formula ng 9 na pag-ikot ng gamot na pambuhay ng kaluluwa? Nawala na siya ng kontrol sa kanyang sariling enerhiya at hindi na niya ito kayang pigilan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Maayos na maayos ang lagay ng aming pinuno. Ibigay mo ito kay Woshen at sabihin mo sa kanya. May lumang kaibigan na bumibisita. Kapag nakita niya yan, tiyak na agad siyang lalabas para harapin ako. Sigurado ka bang gagana ang paraang iyan? Paano kung hindi sila maniwala? Huwag kang mag-alala. Lalabas siya rito sa lalong madaling panahon para salubungin ako. Dito na lang ba talaga matatapos ang lahat para sa akin? Kuya, may 2 tao sa labas na mapilit na makita kayo. Sinabi pa nilang nawalan kayo ng kontrol sa inyong enerhiya habang pinag-aaralan ang formula. Ito ang kumpletong formula. Ito ang kumpletong formula ng 9 na pag-ikot ng gamot na pambuhay ng kaluluwa. Isang lumang kaibigan na bumibisita. Siya kaya, ang taong iyon. Bilis, ako mismo ang sasalubong sa kanya. Bata, matagal nang umalis si Kuya Lin Yuan pero hindi pa rin siya bumabalik. Pinaglalaroan mo ba kami? Mabuti pang lumuhad ka na ngayon at humingi ng tawad habang maaga pa. Ang pinuno. Lumabas na sa kanyang pagsasanay ang ating pinuno. Bata, katapusan mo na ngayon. Ang ika-5 henerasyon ng pinuno ng tahanan ng hari ng mga gamot, ang iyong suwail na inapo na si Woshen, ay nagbibigay galang sa ating kataas-taasang ninuno. Ang kataas-taasang ninuno. Tinatawag ng ating pinuno na kataas-taasang ninuno ang batang iyon na nagsisimula pa lang mag-ensayo. Tumayo ka na riyan. Matanda ka na. Hindi magandang tingnan na nakaluhod ka dyan at umiiyak na parang bata. Dakilang ninuno, kayo nga ba talaga yan? Talaga bang nagbalik na kayo? Tama na, huwag ka nang umiyak. Hindi ako naparito para makinig sa mga kwento mo tungkol sa nakaraan. May mahalaga akong pakay dito. Paalisin mo muna ang mga taong ito na humaharang sa daan ko. Mga bulag kayong hanggal. Nalapastangan ninyo ang kataas-taasang dakilang guro. Luhod, tanggapin ang parusa at magsilayas kayo. Dakilang guro, sa inyong pagparito. Ano po ang inyong pakay? Kailangan ko na sa loob ng 1 buwan. Makagawa ka ng 300 payeldores ng Baoyuan. At 100 payeldores ng Ningxen. 300 piraso, dakilang guro. Napakalaki po ng bilang na iyan. Kahit bigyan ninyo pa ako ng 1 taon, hindi lamang 1 buwan. Hindi ako naparito para makipagtawaran sa iyo. Ito ay isang utos. Nandito ang formula na pinagbuti ko. At isang sinaunang sikreto sa paggawa ng payeldores. Tataas ng higit sa 70% ang tsansa mong magtagumpay. At mababawasan ng kalahati ang mga kakailanganing sangkap. Gawan mo ng paraan ng mga natitira. Ikaw ang pinuno ng lambak ng hari ng payeldores. Kung kahit ang ganitong koneksyon ay wala ka, huwag ka na lang maging pinuno ng lambak na ito. Napakagaling, napakahusay. Kaya pala pwedeng palitan ng mahiwagang halamang ito sa ganitong paraan. Dakilang guro, wala na po akong magiging problema. Ihahatid ko po sa inyo ang kumpletong bilang sa loob ng 1 buwan. Hindi naman magandang pagtrabahuhin kita ng walang kapalit. Ang laso ng apoy mula sa paggawang payeldores sa katawan mo ay lumusab na sa iyong pinakadawa. Hindi ka naaabot ng 10 taon, hindi ba?
Walang makakatakas sa inyong mapanuring mga mata, dakilang guro. Napakalaking hanggal po ng inyong alagad. At natatakot akong hindi ko na talaga kayang magtagal. Ito ang kataas-taasang apoy ng kristal. Ito ang aking sariling lakas na nakuha ko nang tunawin ko ang kalawakan ng araw noon. Kapag isinanib mo ito sa iyong dantian, mapapawi nito ang lason ng apoy. At dadalisayin nito ang iyong pinakadwa para mapalakas ang iyong apoy. Kung swertehin ka, maaari mo ring maabot ang pintuan patungo sa antas ng pagkadiyos. Napakalakas at nakakatakot na apoy. Ang inyong dakilang kabutihan, dakilang guro. Kahit madurad ang aking katawan, hindi ko ito kailanman mababayaran. Ang pagtulong ko sa iyo ay pagtulong ko na rin sa aking sarili. Kailangan ko na gumaling kaagad at lalo pang lumakas. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang paggawa ng mga paeldores. Babalik ako pagkatapos ng isang buwan para kunin ang mga ito. Sa mga panahong ito, pansamantala muna kaming mananatili rito sa lambak ng Danwang. Ipaghanda mo kami ng isang tahimik na lugar. Masusunod po, ihahanda ko na po agad para sa inyo ang patio ng Danjin. Ang kuta ni Zhao Wuji sa Heifeng Ridge ay tuluyang nawasak. Maging ang ating mga bantay ay pinaslang din. At hindi pa rin matagpuan ang kaluluwa ng espada ng Xuanying. Ganito ka ba talaga maglingkod sa akin? Maawa po kayo, mahal na pinuno, patawarin niyo po ang buhay ko. Napakalakas ng salarin, hindi natin kayang tansyahin ang kanyang kapangyarihan. Malaki ang posibilidad na isa siyang matandang halimaw sa ikapitong antas ng Yuanying. Isang hamak na nasa ikapitong antas lang ng Yuanying. Hinding-hindi niya masisira ang aking selyo. Masyado mo siyang minamaliit. Bumalik na ang taong iyon. Sino? Isang nilalang na hinding-hindi mo kayang kalabanin. Dahil naglakas loob siyang sumalakay sa Heifeng Ridge. Siguradong may kinalaman ito sa mga sekta, lalo na ang sekta ng Qingdian. Maghanap ka ng isang maliit na sekta na malapit sa sekta ng Qingdian. Ubusin mo silang lahat at magpakalat ka ng balita. Sabihin mo na kung hindi magpapakita ang salarin sa loob ng 3 araw. At hindi siya lalabas ng kusa para harapin ang kamatayan. Bawat araw na lilipas, uubusin natin ang isa pang sekta. Hanggang sa tuluyang mabura sa mundo ang sekta ng Qingdian. Malinaw ba sa'yo? Ay padadala ko ang sugo na nakaitim na kapa para tulungan ka. Tagumpay lamang ang kailangan ko. Bawal ang mabaigo. Ipabot ang aking utos. Ipunin ang lahat ng miyembro na nasa antas ng Golden Core pataas. Ngayong gabi, tuluyan nating buburahin ang sekta ng bakal na espada mula sa timog na lupain. Anong nangyari? May ilang mapangahas na langaw ang naghahanap ng sarili nilang kamatayan. Hindi tayo pwedeng manatiling kampante rito ng matagal. May mga taong nagmamadali ng mamatay. Ang sekta ng itim na lotes. Gusto kong sumama sa'yo. Sige, mas mabuti pa nga. Tayo na, may mga papatayin pa tayo. Banihag ng sekta ng itim na lotes ang mga tao ng sekta ng bakal na espada. Tutulungan ba natin sila? Para sa kanila. Ang buhay ng mga mortal ay parang mga langgam lang sa kanila. Kung ganoon, iligtas natin sila. Ayon kay Yao Guang, naglatag ng nakakamatay na bitag ang sekta ng itim na lotes sa buong sekta ng bakal na espada. Ikaw talaga ang partikular na pinapapunta nila doon. Kahit bitag pa yan, hindi ako pupunta. Kung hindi ka pupunta, paano naman si Master Wang at ang iba pa? Sinong nagsabing hindi ko sila ililigtas? Ang sabi ko lang, hindi ako papasok sa bitag na inihanda nila. Hayaan nating maglaro sila sa laro nila. At lalaban naman tayo sa sarili nating paraan. Gusto ba nilang subukan kung sino ang mas malupit? Pwes, sisibayan ko sila sa laro nila. Pero sa sitwasyon ko, ilang elixir na ba ang nagagawa mo? Iilang bahagi pa lang. Kahit may 15 araw pa, siguradong hindi aabot sa oras. Ibigay mo na ang lahat ng mayroon ka ngayon. At isa pa, ipalabas mo ang utos ng pagtugi sa Black Lotus sa ngalan ng lambak ng hari ng elixir. Ang sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kuta ng Black Lotus Sect ay makakatanggap ng ika-5 antas na elixir. At sa pagpaslang naman sa isang Foundation Establishment Cultivator, dalhin lang ang ulo nito kapalit ng ika-4 na antas na elixir. At para sa pagpaslang sa isang Golden Core Protector, makakatanggap ng ika-6 na antas na mahiwagang elixir. Para naman sa ulo ng isang Nascent Soul Division Leader, ako mismo ang magtitimpla ng elixir para sa kanya at magkakautang pa ako ng isang malaking utang na loob. Sa loob ng ilang dosenang milya, malalaman ito ng buong Southern Domain. Senior, napakabaliw mo naman. Gusto ko yan. Halika na, magsisimula pa lang ang tunay nating laban. Nabalitaan mo ba? Naglabas ang lambak ng hari ng elixir ng kautusan para tugisin ang Black Lotus. Ano? Sabi ng lambak ng hari ng elixir, ang sino mang makakapagturo ng kuta ng Black Lotus Sect ay makakatanggap ng isang ika-5 antas na espiritual na elixir, isang buong ika-5 antas na elixir. Para lang sa pagbibigay ng impormasyon.
At sa pagpaslang sa isang foundation establishment disciple ng Black Lotus sect, dalhin lang ang ulo nito kapalit ng isang ika-4 na antas na elixir. Kapag napatay naman ang isang Golden Core Protector, makakakuha ng ika-6 na antas na mahiwagang elixir. At higit sa lahat, may personal na pangako mula sa hari ng elixir. Ang sino mang makakapatay sa pinuno ng Southern Domain na si Zhao Wuji, ay personal na ipagtitimpla ng elixir ng hari ng elixir. At magkakautang pa ito ng malaking utang na loob sa kanya. Haha. Sige, lalaban ako rito. Ang buong pamilya ko na may higit 30 katao ay pinatay ng Black Lotus sect, para lamang gawing mga kaluluwa sa kanilang masamang soul banner. 20 taon ko ring tiniis ang galit na ito. Ngayong araw, jijibain ko ang kuta nila. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong magbabayad din sila. Mayroon lamang isang lihim na kuta ang Black Lotus sect sa labas ng lungsod. Ang pumatay ng isang nasa Foundation Realm kapalit ng recipe ng ika-4 na antas ng Paeldores, napakasulit na palitan ito. Napakalakas ng loob ng Woshen na iyan mula sa Danwang Valley. Pinuno. Nawasak po ang ating kuta sa lungsod ng Zhongling at nasawi sa labanan si Protector Ling. Ano? Sinalakay at tuluyang ninakawan ng 3 bodega sa Yanmengs. Kasalukuyang pinaliligiran ng 300 kultibador ang ating sangay sa bundok ng Baisho. Hindi na nila kayang magtagal. Sino ba talaga ang may gawa nito? Sino ba talaga ang palihim na nagbabalak laban sa akin? Isang pormasayo ng ika-5 antas ang nakaharang sa labas. Bukod doon, may isang matandang eksperto ng Nascent Soul na nagbabantay sa loob ng pormasyong soul locking. Paano tayo makakapasok? Sinong nagsabing kailangan nating dumaan sa dahas? Kung hindi sa dahas, maglalakad lang tayo papasok. Sumunod ka sa likod ko. Huwag kang magsasalita at huwag mong gagamitin ang iyong espiritual na kapangyarihan. Hinto, sino kayo? Nabulag na ba ang mga mata mo? Siya ang sagong nakaitim na roba na ipinadala mula sa punong himpilan. Naparito siya sa utos ng ating pinunong sekta upang siyasatin ng 5 bodega. At nagagawa niyo pa kaming harangan. Patawad po, hindi namin alam na dumating ang kagalang-galang na sugo. Naging bulag po ang inyong mga nasasakupan. HMPH, paano ba magtrabaho ang Zhao Wuji na yan? Nakarating na ako rito, pero wala man lang sumalubong sa akin. Kasalukuyan po kasing abala ang ating pinuno dahil sa patong sa ulo na inilabas ng Danwang Valley. Wala na talaga siyang oras para sa iba. Isang maliit na Danwang Valley lang, nagagawa pang hominin ng ating banal na sekta. Kapag natapos ko na ang aking pakay rito, ako mismo ang pupugat sa ulo niya, at kukunin ko ang ulo ni Woshen. Sige, gabayan mo kami patungo kay Elder Chen. Ang tinatawag nilang pugad ng mga mapanganib ay kumpol lamang ng mga talawan na nagtatago sa dilim. Kagalang-galang na sugo. Ayon po sa patakaran ng ating sekta, ang pagpasok sa 5 pangunahing bodega ay nangangailangan ng kautusan sa pagsisiyasat na hawak ng ating pinuno. Ang makita ang kautosang ito ay katumbas ng mismong pagharap sa ating dakilang pinuno. Kailangan pa ba talaga ng kautosang yan? Patawad po, kagalang-galang na sugo, karapat-dapat akong mamatay sa aking kapangahasan. Naging bulag po ako sa inyong kadakilaan. Buksan ang pinto. Ano? Ano ito? Ito ang mga anak ng dugo. Nilikhang gamit ang kaluluwa at dugo ng mga sanggol. Ang bawat isa ay may lakas ng pagsabog ng isang kultibador sa antas ng Golden Core. May hindi bababa sa libo-libo nito rito. Mga hayop, sisirain ko sila. Sandali, huwag kang padalos-dalos. May malaking regalo ako para sa'yo. Tanggapin mo. Sabihin mo kay Zhao Wuji na simula pa lang ito. Sa loob lang ng isang araw, 21 sa 37 kuta natin ang nawasak. Patay na rin ang 6 na tagapagtanggol ng Golden Core. Sino ang makakapagpaliwanag sa akin kung anong nangyayari? May matinding pagyanig sa espasyo mula sa direksyon ng Yuhan Valley. Ang lakas ng enerhiya ay higit pa sa buong lakas ng pag-atake ng isang nasa huling yugto ng Yuan Ying. Imposible, ang Yuhan Valley. Hindi lang niya basta binawi ang lahat ng ating yaman. Hindi lang siya basta bumalik. Ang paglilinlang niya sa silangan para umatake sa kanluran. Ang pagsira niya sa mismong pundasyon natin. At ang pag-udyok sa buong mundo na pagtulungan tayo. Lahat ng iyan ay mga lumang laro na lang niya noon. Ano nang gagawin natin ngayon? Iwanan natin ang timog na rehiyon.
Ipunin ang lahat ng lakas at umurong pabalik sa punong himpilan. Utusan ng lahat ng sangay na sumuko na sa paglaban. At magtipon dito sa punong himpilan. At ang mga bihag mula sa sekta ng Tijen. Iligpit ninyo na sila. Huwag kayong mag-iiwan ng anumang bakas. Ulat, ang mga tao sa sekta ng Tijen. Biglang nawala silang lahat. Naglaho sila na parang bula. Nakaabang kami sa labas sa buong oras. Kahit langaw ay walang nakalipad sa loob. Pero wala nang natirang kahit isang tao sa loob. Nailigtas na ni Yao Guang ang mga tao ng sekta ng Tijen. Napakabuti, nanalo na ba tayo? Masyado pang maaga para magdiwang. Kapag nasulok si Zhao Wuji sa pader, lalo lamang siyang magiging mabangis. Ang sakit. Anong nangyari? Tinipon ni Zhao Wuji ang lahat ng natitira niyang tauhan, at nagtungo sila sa lungsod ng Lingyuan. Sa lungsod ng Lingyuan, may halos 1,000,000 mortal doon, at may nagaganap na ritual ng alay na dugo, ang Shifang Blood Soul Array. Gagamitin niya ang dugo at laman ng 1,000,000 nilalang, para dungisan ang selyo ng Heavenly Demon sa ilalim ng bundok Chindion. Kumakalat na ang demonyong enerhiya, magiging lupain ng kadiliman ng buong paligid sa loob ng 1,000 milya. Gagamitin niya ito para piliting maabot ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Hindi. Naroon pa ang pamilya ko. At ang mga pamilya ng mga alagad ng sekta. Dumating na siya roon 1 oras na ang nakalilipas. Aktibo na ang mahiwagang depensa. Hindi na tayo aabot. Chen Ping, pakiusap. Alam kong may paraan ka, tulungan mo kami. Wala na. Katapusan na ng lungsod ng Lingyuan. Pero narito pa ang sekta ng Chindion. Gusto niyang buksan ang pintuan ng impyerno. Kaya ako na mismo ang magpapadala sa kanya doon. Halika na. Hindi ba tayo pupunta sa lungsod ng Lingyuan? Wala nang kwenta kung pupunta pa tayo roon. Ang tanging magagawa natin ngayon ay protektahan ng sekta ng Chindion. Ipagtanggol ang ating huling depensa. At kapag naging kampante na siya at akala niya'y nanalo na siya, doon natin ibibigay ang pinakamatinding dagok na magpapalugmok sa kanya. Dahil sa alay na dugo ng baliw na iyon ngayon, ang 1,000,000 mamamayan sa lungsod ng Lingyuan ay tuluyan ng nolipol. Pinuno, ano na ang gagawin natin? Tumakbo na kayo, umalis na kayo rito. Kapag nabulok ang selyo ng demonyo, mabilis na babalutin ng kadiliman ang buong paligid sa loob ng 1,000 milya. Walang sino man ang makakatakas. Ruion at Chen Ping, bakit kayo bumalik? Bilasan nyo habang hindi pa sumasabog ang masamang enerhiya. Tumakas na kayo hanggat kaya nyo. Sige na, umalis na kayo. Walang aalis. Kung gusto niyang idamay ang lahat sa kanyang kamatayan, makikipaglaro ako sa kanya hanggang sa dulo. Chen Ping, malapit na ang katapusan natin. At ang isang walang silbing tulad mo ay naglalakas loob pang magmayabang dito. Li Changfeng, hanggang kailan pa kakayanin ang depensa ng iyong bundok? Ang depensang Qingshan ay isang napakalakas na ika-4 na antas ng mahiwagang depensa. Kahit ang pinakamalakas na eksperto ay hindi ito basta-basta masisira agad. Ang mga bahagi ng Tianshu, Taiyangzuan, at Chonji, Barado ang mahiwagang lakas sa 3 direksyong ito. Puno na rin ng mga lomet ang batong Qingshan sa gitna ng depensa. At tinatawag mo pa itong mahusay na depensa. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Dahil ang depensang ito ay isa lamang palpak na likha na ibinasura ko noon. Hindi ko akalaing ang sinasamba ninyo ng mahigit 10,000 taon ay isang baliw lang pala. Binabastos mo ang ating tagapagtatag na ninuno. Mga bantay, kaladkarin niyo siya palabas. Kagalang-galang na nakatataas. Mag-utos po kayo, nakatataas. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin maaasahan ang bulok ninyong depensa. Ang maitim na enerhiya ng demonyo ni Zhao Wuji ay tuluyan itong lalamunin sa loob ng 2 oras. Kailangan nating gumawa ng bago. Una, tunawin at ilabas ang lahat ng metal sa loob ng imbakan ng kayamanan. Pangalawa, lahat ng mga alagad na nasa antas ng pundasyon pataas, dalhin ang inyong mga lumilipad na espada at magtipon sa plaza. Pangatlo, ilabas ninyong lahat ang mga sirang espada at lumilipad na espada mula sa imbakan ng mga espada. Masusunod po. Asikasuhin ko na po agad ito. Kaluluwa ng sagradong espada, bumalik ka sa iyong kinalalagyan. Ang langit at lupa ay magiging aking alipin, at ang banal na pot ang magiging aking palasyo.
Magsimula. Gamitin ang pangunahing tuktok ng Qindian bilang sentro ng depensa. Ang 72 gilid na tuktok ang magiging pundasyon. 3,600 espiritual na espada ang magiging anino nito. 10,800 karaniwang espada naman ang magiging marka nito. Ibagsak ang depensa ng espada ng Zusian. Kayo na mga hampas lupa sa sekta ng Qindian. Nagbalik na ako. Chen Ping, Liu Ruyen, lumabas kayo rito at harapin ang inyong kamatayan. Anak ng napakahusay, uunahin kitang patayin. Depensa ng espada ng Zusian, magsimula ka. Sampung-libong espada, magkaisa. So good. Ikaw ang kataas-taasang immortal ng espada, buhay ka pa pala. Hanapin ang landas, kaluluwa ng pinagmulan ng espada, maging isang tunay na immortal ng depensa. Gusto muna niyang sirain ang depensa natin. Paubos na ang oras natin. Sa libingan ng 10,000 espada. Gusto niyang agawin ang aking kaluluwa ng pinagmulan ng espada. Patay na si Zhao Wuji. Pero hindi pa nawawala ang maitim na ulap ng demonyo. Lilikha ito ng isang masamang espiritu mula sa galit. Ang lakas nito ay halos kapantay na ng huling yugto ng kaluluwang immortal. Hawakan mo ang kontrol sa depensa. Magtulungan tayong paganahin ito para makulong siya. Pigilan niyo siya hanggang sa makabalik ako. Ipinapangako po namin, hindi namin bibigwin ang ipinagkatiwala sa amin ng kagalang-galang na nakatatanda. Sa pagkakataong ito, hindi ka pwedeng sumama. Doon, 10,000 beses na mas mapanganib kaysa rito. Hintayin mo ang aking pagbabalik. Malapit na. Kailangan ko na lang pag-isahin ng 9 na pinagmumulang kaluluwa ng espada. At ako na ang magiging bagong immortal ng espada. Chen Ping, mahigit 10,000 taon akong nagtiis. Taksil, ang nagwagiang siyang naghahari at ang natalo ang nagiging masama. Tingnan mo ang sarili mo, isang hamak na nasa foundation stage. Hindi ka man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos ko, bumalik ka rito. Imposible. Paano mo nagawa ito? Malinaw na pinutol ko na ang koneksyon. Dito sa loob ng sarili kong binhi ng espada. Ako ang nag-iisang Diyos. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Kung hindi ko rin lang makukuha ang lakas mo, sisirain ko na lang ito. Gamit ang alay ng aking demonyong kaluluwa, buong galang kong tinatanggap ang pagdating ng aking Panginoon. Chen Ping, mamatay man ako. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ring muli. Bakit ka pumunta rito? Sinabi ko sa'yo, makikipaglaban ako sa tabi mo. Nanalaitay sa aking mga ugat ang sinaunang dugo na iniwan ng aking ina, na hindi ko pwedeng gamitin hanggat hindi dumarating ang huling sandali. At ngayon na ang huling sandaling iyon. Ang dugong lahi ni Nuwa. 10,000 taon na ang nakalilipas, iniligtas mo ang mundong ito gamit ang alamat na espada. Sa pagkakataong ito, ako naman ang tutulong sa iyo. Ipaubaya mo na sa akin ang susunod. Tayo na. Nagsisimula pa lang ang ating lakbayin.